Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, para po sa ating mga kababayan na nagpapabot po palagi ng kanilang suporta at syempre ng kanilang mga magagandang sinasabi at comments doon sa ating comment section. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat din, ano. At syempre lalong-lalo na doon sa mga kakampi natin o kaisa natin na talagang nananalangin po para sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Alam naman ninyo na natin na talagang nagngingit-ngit po sa galit ang Iglesia ni Manalo. No, hindi po Iglesia ni Cristo, kasi ang Iglesia po ni Cristo, ang tinuturo po ni Cristo sa mga Iglesia ni Cristo ay pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. 'Yun. Hindi po kagaya ng Iglesia ni Manalo. Natingnan niyo yung mga comments ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Aba, talo pa po yung mga gangster, no? Tapos ang lakas nilang magsabi Iglesia sila ni Cristo, yung pala Iglesia ng Diablo. Makikita nyo naman makikita nyo sa kanilang mga galawan, sa kanilang pananalita. So sa araw na ito, mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko munang isingit. Kasi may nagtatanong po sa akin, marami nagtatanong, at marami din nang babatikos na sabi niya, kaya daw tinitira ko ang INC dahil sa utos daw ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng mga politiko para batikusin, sirain, talagang anuhin ng Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, kung maaalala po ninyo, bago po itong nangyari na kung saan talagang kumbaga nag-wild ang Iglesia ni Manalo. Hindi po Iglesia ni Cristo kasi hindi po marunong mag-wild, hindi marunong magbanta, hindi marunong manakot, hindi marunong kung ano man, no? Yun po ang tunay na Iglesia po kasi ni Cristo. Ang tinuturo po ng mga alagad ng Diyos diyan, no? Pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. Kung babasahin niyo yung Bible, taliwas po doon sa ginagawa nila ngayon. Taliwas na taliwas po talaga, mga minamahal kong mga kababayan. Malayo sa nakasulat sa Biblia, no? Malayo sa nakasulat sa Biblia. So, para po sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, kung maalala ninyo, dati na natin tinira to Kaya lang, pinagbigyan ko yung aking kamag-anak, pinagbigyan ko yung aking yung kahilingan ng mga mahalagang tao sa buhay natin, na tigilan na yung pagbirada sa Iglesia ni Manalo. Pero dahil nga sa hindi sila tumitigil sa kanilang kawalangyaan, kagaguhan, kung saan ginagamit nila yung kanilang membro para po sa kanilang sariling kapakanan, hindi po natin papayagan yan, no? So akala po kasi nila porket tinigil na natin, pag gumawa sila ng hindi maganda, tatahimik si Epifanio Labrador. Doon sila nagkamali, no? Akala siguro nila napakalakas na talaga nila. Akala nila talagang sila na yung kinakatakutan, sila na yung pinaka makapangyarihan sa buong bansa. Kaya eto, alang-alang po sa taong bayan, alang-alang po sa katotohanan, alang-alang po sa karapatan ng ating mga kababayan, alang-alang po sa boses ng ating mga kababayan na hindi nila maisigaw. Tayo po ang nagsasalita para sa kanila. So nagsimula lang naman po ito doon po sa kanilang pakikialam, sa kanilang panluloko sa taong bayan na peace rally, national peace rally, na ang katotohanan national paninira rally lang pala ang gagawin nila. So magaling silang manira, magaling silang kumbaga manira ng ibang tao, pero pagka sila ay tinira, kung manggalaiti, mga minamahal kong mga kababayan, talagang masasabi mo talaga, parang mga asong ulol na gustong mangagat, parang mga lobo na gustong mangagat, gustong kumain ng karne. So mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin, hindi po tayo magpapasindak sa Iglesia ni Manalo, no? Kasi Iglesia ni Manalo lang yan. Mapatay man nila ako o hindi, okay lang, no? Paano man ang kanilang magagawa sa akin, okay lang din. Pero isa lang sisiguraduhin ko, lalaban po tayo ng parehas. Lalaban tayo sa bayan kung kinakailangan. At yan ay araw-araw po natin pinaghahandaan.
no? So kaya nga yung mga kaibigan natin, mga kasama natin, tayo nagpapaturo para kahit nga sa mga bagay-bagay na at least 'di ba? Bago man nila tayo makuha, bago nila tayo sisiguraduhin ko naman na mas maraming matutumba sa kanila at maraming tuwid ang paa, no? Maraming iuuwi sa kanila na tuwid ang paa. Kaya nga sabi ko nga dati naman akong nangingisda, so sanay tayong gumawa ng dilamita nung pang dagat para sa mga isda. Sa amin yan sa basta sa amin sa probinsya namin ang tawag diyan dilamita, ang tawag diyan. So sabi ko nga pag nagkamali-mali sila ng sa akin ewan ko na lang siguraduhin mo lang na kapag ikaw napag tumahol yung mga aso ko siguraduhin mo lang na hindi ka aatras dahil sisiguraduhin ko 'di ba? So ganun pa man sabi ko nga maliban na lang kung makikipag-usap sila sa akin ng matino, makikipag-usap sila sa akin ng maayos, kakausapin natin sila ng maayos. Pero kung patuloy kayo nagbabanta sa akin, mas lalong alam nyo ang aso, ang isang Pilipino kapag nasusugatan yan, lalong tumatapang yan. Akala siguro na Iglesia ni Manalo, porket marami sila, milyon-milyon sila, tatakutin nila yung isang tao lang. 'Di ba? Akala siguro nila talagang matatapang na sila. Akala siguro nila talagang kung sino na sila. 'Di ba? So, ganun pa man, isa lang din po masasabi ko, walang kinalaman ang ating Pangulo dito. Walang kinalaman ang sino mang mga politiko. Ito'y sariling akin. Bilang isang commentator, bilang isang Pilipinong na handang magsalita para sa mga Pilipino, ako sasalita, no? Dahil po sa tayo ay nagmamasid, tayo ay nagmamatsyag, tayo ay nagmamalasakit sa ating bansa, no? So nakita natin na ginagamit ang reliyon ng Iglesia ni Manalo, yung kanyang mga membro, para lamang sirain yung mga congressman natin dun sa Senado. Kaya tayo nag-react. Ngayon kung minura ko man yung pamunuan ng Iglesia ni Manalo, kulang pa yon kung tutuusin. Kulang pa yon. Hindi pa sapat yon. Kung akong tatanungin, hindi pa sapat yon. 'Di ba? Tapos tatakutin nila ako ngayon. Papahuli daw ako, papakulong daw ako, didimanda daw ako, ililibot daw ako sa buong Pilipinas. Gawin ninyo. Kung yan ay kasasaya ninyo. 'Di ba? May impluwensya kayo mayayaman kayo 'di ba? Pero ito lang ang masasabi ko. Magaling lang sila kapag mahirap ang nagsasalita. Pero kapag mayaman, may impluwensya katulad ni Digongyo, ni Sara at ng iba pa, hindi nila kaya. Atras yung buntot ng mga demonyong membro ng Iglesia ni Manalo. 'Di ba? Hindi po Iglesia ni Cristo tinitira ko dito. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, mapagpatawad, mapagmahal, at hindi po yan nagbabanta. At hindi po ginagamit ang impluwensya. O ngayon, dumako na po tayo sa pinakasentro. Pinakasentro ng ating pag-uusapan ngayon. Nung isang araw, habang ako po ay nanunood ng yung mga nasa YouTube, Facebook, habang ako ay nag-i-scroll, meron akong nakita at nabasa. No? Nung nabasa ko yun at napanood ko, pumasok sa isip ko, sabi ko, kaya pala magkasundo ang KOGC at ang INC dahil pareho pala ang estilo nito. Pareho pala itong sindikato. 'Di ba? Pareho palang sindikato to. At pareho din ang ginawa ng leader, yung pinakapuno 'di ba? Yung pinakapuno ng KOGC si Kibuloy. Anong ginawa ni Kibuloy? Nanggahasa 'Di ba? Nanggahasa ng mga kababaihan. Kaya nga ayun, nandoon siya ngayon sa kulungan. 'Di ba? Dahil hinayaan ng Diyos na managot na siya dahil matagal na panahon na siyang namayagpag sa kanyang kasamaan, sa kanyang kahayupan, sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang kademonyuhan. Ngayon, ano ba ibig sabihin ko?
meron po akong napanood na ito pa lang si Felix Manalo. Ay rapist pala to. Diba? Talaga naman. No? Rapist pala. At kung hindi ako nagkakamali, isang babae ang ni-rape nito. Maliban pa dun sa iba. May isa siyang babae na ini-rape na membro niya na nung nagreklamo, itiniwalag. Nung dinimanda, itiniwalag. Kung di ako nagkakamali, yung pangalan ng babaeng ito, kung di ako nagkakamali mga minamahal ko yung apelyido nito para kung di ako nagkakamali, Trillanes eh. Ewan ko lang kung kamag-anak ito ni Senador Trillanes. Siya po si Rosita Trillanes. 'Di ba? Nung ni-rape niya ito, nito ni Felix Manalo, tiniwalag. Para lang sabihin na kaya siya kinasuhan, kaya siya inanuhan ng rape dahil tiniwalag. Yun ang ginagawa nilang excuse. Mga minamahal kong mga kababayan. Yun ang ginagawa nilang excuse, yung ano na yun. 'Di ba? So, kung di rin ako nagkakamali, may nauna na pala sa akin na na-expose ito. Si Father Richmond. Kung di ako nagkakamali. Na kaya pinatay ng Iglesia ni Manalo itong pari na to. Dahil itong pari na to ang naglantad. Tandaan niyo, pinapatay ng Iglesia ni Manalo o nito ni Eduardo Manalo yung paring ito na si Father Richmond dahil isiniwalat niya yung panggagahasa ng pinaka-founder ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, panoorin po natin. No, ito po yung video eh. Ewan ko napanood na ninyo to, pero ako pinanood ko kasi ito eh. No? Ito't panoorin muna po natin mga minamahal ko mga kababayan. Father, gusto ko lang pong malinawan. Ano po ba yung kaso ng rape ni Felix Manalo? At bakit po siya ang kinasuhan ng rape? Hindi siya nakulong. Pakipaliwanag po. Actually po, sandali lang po Sandali lang po. Iglesia ni Google. Hindi, kilala ko yung nagtanong. Kapanalig yan eh. Ito po, ang nagkaso po ng rape kay Felix Manalo ay si Rosita Trillanes. Pero alam niyo po, ano yung kaso na yon? Iglesia ni Google, Rosita Trillanes, Felix Manalo rape, ganon. I-type nyo mamaya, hindi ko na, Ang nagkaso po niyan, si Rosita Trillanes ay kanyang miyembro. At sabi po, ni-rape siya, nakarating po sa husgado, at sinabi po ng huwes na si Felix Manalo ang pinaka may mababang moralidad sa bansa noong panahon na yun. Pinakamababa ang moralidad ni Felix Manalo nung panahon na yon. Bakit di siya nakulong? Bakit di siya nakulong? Showbiz na yan. Hindi po, totoo po yun. Hindi siya nakulong. Pero sinabihan siya ng judge, pinakamababang moral, immoral, si Felix Manalo. Ngayon po, yung tanong na bakit di siya nakulong, yung pong mga anak nyo, may Google, tingnan nyo lang po sa Google kung ba't di siya nakulong. At makikita nyo dahilan. Dahil masyado silang malakas at may sindikato na sila noon nung panahon pa lang na yun. Kaya nakalagay doon, meron siyang article, Felix Manalo, an angel or a sex maniac? So yun mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, na-topic na po natin ito nung mga nakarang taon pa. Kaya ko lang po binabalik sa inyo, idudugtong ko lang po ito.
Kasi hindi ko na-topic noon kung ano talaga. Basta ang alam ko lang, dahil natalo yung Iglesia ni Manalo sa debate dito kay Father Richmond, kaya pinapatay nila si Father Richmond. Napakadelikado po talaga ng ating sitwasyon sapagkat binabangga na po natin dito yung mga malalaking sabihin na natin, malalaking uri ng mga salot sa ating lipunan, no? Malalaking uri na kung saan ginagamit yung kanilang kapangyarihan, puwersa, 'di ba? Pera para lamang matabunan ang kanilang mga kawalangian gamit yung kanila ding mga alam nyo na. 'Di ba? Pero ganun pa man, hindi po tayo natitinag. Kung kaya nilang tinagin ng lahat, ibahin nila si Epifanio Labrador. Ibahin nila sapagkat ito yung uri ng tao na hindi natatakot. Tinatakot ho tayo ng kaso, o lamunin niyo yung kaso nyo, kumaso kayo ng kumaso, pero mamamatay na lang kayo habang buhay, hindi nyo makikita si Epifanio Labrador. Diba? Kaya nga atat na atat sila Sabi ko nga, kahit anong gawin ninyo, si Tebes nga, kinasuhan ako ng Santambok may nagawa ba? Wari. Kung mayroon man dapat kasuhan dito, kayo yun. Diba? Tayo dito, naglalahad lang. Pag naglahad tayo dito ng katotohanan, sasabihin nila, naninira tayo. Diba? Yan naman ang kanilang yan ang kanilang depensa. Pag binubulgar natin dito yung kawalangian nila, sasabihin, naninira lang. Wala naman dapat sirain sa inyo dahil matagal na kayong sira. Tapos tatakutin tayo. Maliban na tatakutin ka, napapatayin ka, kakasuhan ka. Sa inyo na yung kaso nyo. Kung gusto nyo, kasuhan nyo ako, tas kayo magpakulong. Mas mamabutihin ko pa na lumalaban na hanggang mamatay kaysa makulong ako gamit yung kapangyarihan ng mga maimpluwensya dyan na dapat ang kinukulong, hindi yung mga mahihirap na tulad namin na nagsasalita lamang ng katotohanan para magising ang ating mga kababayan sa mga kawalangian at mga sekreto ninyong monkey business. Estilo na po ng mga mayayaman yan at mga maimpluwensya dito sa ating bansa na kapag sila ay binubulgar, sasabihin nila ganito ganyan, tatakutin ka pa, diba? Tatakutin ka pa na condolence daw sa YouTube channel. Bakit? Ito nga yung sinasabi ko, kaya nga hindi tayo natatakot dito na magmura dahil hindi naman po talaga tayo nag-YouTube para po pampadami lang ng views. Tamaan na ang tamaan, nag-off itong ating YouTube. Importante, nasabi natin dito yung katotohanan. Hindi tayo kagaya ng ibang vloggers dyan. Takot silang mawala yung YouTube nila kaya ayaw nila magsalita. Kaya tikom yung kanilang mga bibig. Diba? Ngayon, paano nyo masasabi na views lang ang habol ko? Diba? Ay kung takot ako, hindi kayo maririnig sa akin na kahit konti man lang namura dito. Kung mayroon man mga tolongis dito, kayo yun. Tatakutin pa ako. Nabuhay nga ako noon na wala pang YouTube channel diba? Marunong po ako magtanim ng kamote, marunong po ako magtrabaho, marunong po ako magano. Ngayon, sabi ko nga, kung mawawala man ang channel na to, ay balita ko ho. Etong INC na to, tinatakot ako. Sabi ko nga, may kausap ako mga pare na tumawag dito at suportado po tayo. At sila man ay hindi papayag at yung iba nating mga kababayan na kukontrolin na naman ng INC itong programa natin. Para para tabunan yung kasalanan nila. Ba't nila tatabunan? Kasi nga hayag na. Diba? Takot na takot to sila. Kaya nga pinapatay nila agad yung isang pare na nagmulat sa kaisipan ng mga tao sa lahat ng panloloko nito ni Felix Manalo. Kaya hindi na po nila pinatagal. Usapan, debate, pinapatay. Ang ating hukuman. Takot sila Ang galing ng pari na yun. Kung nabubuhay pa lang hanggang ngayon, wala na. Unti-unti at babalik sa dati nila mga reliyon ang mga Katoliko. Sapagkat ang linaw po, pag pinakinggan nyo yung paliwanag ng pari na to, grabe. Lahat ng kasinungalingan, hinayag niya doon ng napakasimple. Diba? Ginamitan pa nga niya muna ng ng common sense.
bago niya ginamit yung Bible. 'Di ba? Kasi ito namang iglesia kasi magagaling to sa filosofiya. Yung mga ministro nila diyan, kumbaga, yung kanilang pag-aaral bilang ministro, 80% diyan, parang yung kanilang minamaster diyan, yung pagiging abogado. Na magaling sila tumalikwas. 'Di ba? Tapos kasi pinakinggan ko yung kaya pala pinatay si Father anong pangalan nito? Mababanggit po natin dito mga ilang araw, tatalakayin po natin yan kung bakit siya pinapatay ng Iglesia ni Cristo. Dahil katakot-takot po talaga sa lahat ng mga Katoliko, panoorin niyo po at maliliwanagan po talaga kayo. Pero ang totoo pala, may mas malalim pa pala na dahilan. Kaya pala nila pinapatay si Father Richmond dahil nga doon sa inilahad niya na itong si Felix Manalo na pinaka-founder pala ng Iglesia ni Manalo ay mababa ang moralidad. Siya na yung pinaka-mababang moralidad, may moralidad sa mga religious leader. 'Di ba? Siya na yung may mababang kumbaga walang kwentang ministro. Tapos sasabihin anghel pa. Yung pala demonyo. 'Di ba? So, nung napanood ko po ito, mga minamahal ko mga kababayan, doon ko na-realize, sabi ko, parang si Kibuloy at si Felix Manalo, iisa ang estilo. Iisa yung kanilang galawan at iisa yung kanilang, kumbaga, utak, pati puso, pati isip. Puro mga manyakis. Ang ginagamit pa nilang rason noon, mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, yung pag-aasawa ni Solomon. Tama ba na gamitin nilang rason yun para lamang ikonsidera, para lamang sila makaligtas sa batas, mga minamahal kong mga kababayan, na kung saan kung si Solomon nga nag-asawa, hindi naman sila mga hari. So siguro kaya ginawa nila yon, siguro feeling nila hari sila, kasi hindi nila gagawin yun kung hindi sila nagpipiling hari, di ba? Tapos sasabihin nila, maganda daw dyan sa Iglesia ni Manalo. Anong maganda dyan sa Iglesia ni Manalo? Pagdating nga sa tithes, sa ikapo, sa pilitan, pag hindi nagbigay yung mga membro ng Iglesia ni Cristo ng ikapo, naku, ititiwalag. Diba? Ititiwalag. Pero itong malupit, ito ang mas malupit. Meron silang pamamaraan. Kapag ang mayaman pala sa Iglesia ni Cristo nagkasala, pag maimpluwensya yung membro nila at nagkasala, pagtatakpan ng ministro nila yan. Bakit? Sayang kasi yung tithes and offering. Sayang yung tithes, sayang yung ikapo. Pero pag mahirap yung membro nila at nagkasala, tinitiwalag nila. Kasi konti lang naman yung naibibigay niya. Konti lang naman yung naibabahagi sa Iglesia ni Manalo. Diba? Ang ganda. Diba? Ang ganda. Ang gandang tignan ng church nila, ang gandang tignan ng gusali nila, ang gandang tignan ng mga suot nila, pati ng mga ministro nila. Pero mga demonyo pala. 'Di ba? So alam ko magagalit sila lalo sa akin dito. Kaya po ako nagsasalita. Tulad na pinangako ko. Uunti-untiin po natin. Uunti-untiin natin na ilalahad dito. Naintindihan ko na rin ngayon kung bakit takot na takot talaga ang ibang mga ministro, ibang mga pastor, ibang mga organisasyon na magsalita tungkol sa Iglesia ni Manalo. Dahil noon panahon pa lang ni Felix Manalo, meron na palang sindikatong nabuo. Meron na isang sindikatong nabuo na kung saan pumuprotekta sa Iglesia ni Manalo. Halimbawa, judge, attorney, politiko, pulis, at iba pa. Pag ikaw ay membro sa Iglesia ni Manalo at meron kang kapangyarihan, maisasama kanila sa kanilang sindikato. Halimbawa, membro ka ng Iglesia ni Manalo, judge ka, automatic, may buwanan kang sweldo. Kahit wala kang ginagawa, may buwanan kang matatanggap sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Para na kung sakaling magkaroon ng kabulyalyaso, magkaroon ng mga problema, automatic na, alam mo na gagawin mo kasi meron kang natatanggap kada buwan. Kaya nga, ang ginagawa ngayon ng Iglesia ni Manalo, halimbawa, mayor, tinulungan nila yung mayor para manalo.
Ngayon, ang ire-request ng Iglesia ni Manalo, kinakailangan ang maging city director o yung mga mamumuno sa mga lugar na yan, kinakailangan membro nila. Para nang sa ganon, isa man sa kanilang mga membro ang magkaroon ng problema ay protektado. Kasi kaanib ng Iglesia ni Manalo yung nasa mataas na posisyon. Yun yung sinasabi ko sa inyong sindikato na noon pa man ay umiiral na. Bagamat napatunayan na si Eduardo Manalo ay si Felix Manalo ay nang rape, pero ito po ay hindi nakulong. Bakit? Noon pa man ay umiiral na yung sindikato ng reliyon na ito, na isang kulto. So alam ko magagalit sila ng husto sa akin, pero pasyensya na. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Kaya nga sabi ko, bago nyo kumbinsihin, bago nyo sabihin na naninira lang si Epifanio Labrador, kumbinsihin nyo muna yung mga pastor. Kumbinsihin nyo muna yung ibang reliyon na mali ang sinasabi ko, na kulto ang reliyon ninyo. Kapag lahat ng mga pastor sa buong Pilipinas napasang-ayon ninyo na hindi kayo kulto, titigil ko na mag-vlog dito. Pati yung mga kaparian, pag sumang-ayon yung mga pari sa inyo at sinabi nilang hindi kulto ang Iglesia ni Manalo, titigil na ako. Pero alam niyo ba mga kababayan, mas lalong maraming humahanga, mas lalong maraming sumusuporta sa inyong lingkod, sapagkat alam ng lahat na totoo at pawang katotohanan lamang ang sinasabi ko. So, pasensya na kayo kung ilalahad ko dito. Kasi sabi ko nga, magaling lang kayong manira. Magaling lang kayong magsalita. Pero ang hindi alam ng lahat, kung meron man dapat makulong dito, kayo yun. Dahil ang Iglesia ni Manalo ay likas na mamamatay tao. No? Tingnan nyo ang nangyari kay Father Richmond. Hindi po nabigyan yun ng hustisya. Bakit? Balita ko po, ginamitan ng impluensya ng Iglesia ni Manalo. Pera-pera ang kanilang pinagalaw. Bagamat may ebidensya na magpapatunay na talagang Iglesia ni Manalo ang nagpapatay, naging tahimik po ang lahat. Bakit? Balita ko, halos lahat ng namumuno at nilapitan ng mga pamilya ng pari na yon ay kakampi at bayaran ng Iglesia ni Manalo. Kaya sa araw na ito, sana po ay nakapagbigay po tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang pamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.